yung ano, May ano naman na experience, konti lang. Sky po. Babay ka. Don't ba't yan? Ba't? Sa inyo po ma'am? Zero na. When it comes naman po sa note reading, Kailangan yes po, actually, kasi when it comes po sa lahat po ng instrument po na i-play po natin, yung note reading po yung pinakamahalaga na parang pinaka-foundation po natin. Kasi parang when it comes po sa instrument, parang secondary na lang po siya right after yung mga note reading kasi madali na lang po siyang i-integrate sa instrument once na alam na po natin. Like for example, ito po sa violin, madali na lang pong ituro kung paano siya hawakan ng scalas yung bow, kung paano po mag-bow, yung placement ng notes, madali lang po siya. For as long as alam po natin yung magbasa po ng notes. Yes po. So, bale, sa notes po, dun po tayo sa kung natin yung pinakamadaling kanta. At Calvary. Sa Calvary, doon po tayo sa 66. Okay lang po yan. Sunod ba sa yung mo? Yes po. Di ba Ito po ah. So, bale, kung mapapansin po natin, although aware naman po tayo yung sa parts po ng mga notes, like for example, yung staff, time signature, different notes. So kung hindi, okay lang po yan. So, sisimulan na lang po natin, back to basics na lang po tayo. Hindi lang naman po yan. Bale, kung makikita niyo po ito, so huwag po muna natin pagsinin yan yung mga notes mo nandyan. So, meron pong 5 lines. Ayan. Yung 5 lines po na yan, ang tawag po natin dyan, staff. Diyan po nakalagay lahat kung anong time signature, yung mga notes, flats and sharps, treble clef, ganyan. Ngayon, ito po, yung pinakauna po dito sa staff na kailangan natin malaman. Meron po siyang, again, sinabi ko, 5 lines and 4 na spaces. Yung 5 lines and 4 na spaces po natin dito sa staff po natin, meron po yung kanya-kanyang note placement. Yes po. So, bale, meron po kami mnemonics. Yung mnemonics na ginagamit para mas madali po natin maalala. Pagdating po sa mga lines, yung 5 lines po, yung magsisimula po sa pinakababa, letter E po yan. Yung note po niya, E. Yan. So, ito na lang po. Every good boy does fine. Ayan. Every good boy does fine. So, 5 po siya. So, E, G, D, D, tapos F. Ayan. Yung sa 4 na spaces po natin, madali na lang yan. Face. Yun lang po, face. F, dun sa pinakaunang line, sa pagitan po ng first and second line. Tapos sa next is A, and then C, and then E. So, ayun lang naman po yung pinaka-basics when it comes sa notes. Magkakaiba na lang po siya kung saan po nakalagay yung note. At kung ilan po yung count ng note. Ayun lang po. So, bale, dito po sa pinakauna sa staff natin, makikita po natin yung treble clef. Yung isang tawag dito, G-clef. Ayan, G-clef. Kasi para po siyang letter G. So, dito po, ito po ang usually na sinusundan po natin. Kasi dito po natin makikita yung melody na tinatawag natin. Or sa choir, soprano. Dito po. So, bali, kung mapapansin nyo rin po kasi, dito sa ating mga notes, lalo na for example dito sa baba or dito sa taas, meron pong dalawang notes, diba? Sa isang ganyan po may dalawa. Ayan, meron dito sa baba, meron dito sa taas. Ayan po. Ngayon, yun po yung nade-determine natin kung yung piniplay po natin, yung melody ng song or yung alto.
Kasi po dito sa taas, ito po ang melody at saka ito, soprano. Now we're practicing violin. Dito naman po sa baba, ayan. Ito naman po yung tinatawag natin na C clef or F clef. Ayan. Alam po, dito sa baba naman po, dito usually yung in-play ng kapag sa tenor and sa bass. So yung nasa baba po, bass yan. Tapos tenor naman po ito. Ayan. Huwag po tayong malilito kasi po when it comes po sa pagbabasa ng notes, magkaiba na po. Hindi na po every good boy does fine. Hindi na praise dito. Ano, ang punta po natin dito ay good boy does fine always na po siya. Yes, good boy does fine always. So G, B, D, F, A. Yan po siya. Tapos, dito po kasi, ang usually na ginagamit nila pagdating sa spaces, dito po sa ating note, dito sa stop, dito sa baba, yung all cows eat grass naman po pag sa spaces. So, A, C, E, J, or ake. Ake, so dali na lang po yun. Yun lang po. Tapos, kasi po kung titignan po natin, di ba po, G, A, B, C, D, E, F, G, A, B. Tapos C na po ito. Medyo makikita niyo, C na po yan. Ibig sabihin, yan na po yung pinaka middle note. Tapos susunod na po yan. Kung papansin niyo po, C. Tapos biglang sunod D. Ayun na po, D. Ayan, D. Tapos E, F, G, A, B, C, D. Tuloy-tuloy lang po siya. Ganun lang po siya. And before po tayo mag-continue, meron po tayong tinatawag na ledger lines. Yung ledger lines po na yun, ang ibig sabihin nun, yun po yung mga notes na wala na sa lines or spaces sa stack. Ledger lines na po ang ginagamit. Tulad na lang ng ano, for example, anong song po yun? Okay, hanap tayo. Ayun, ito po. Ito for example. Ayan, ang tawag na po natin dyan, ledger lines. Nilalagay po yan para palatandaan din at para mas madali po natin mabasa at malaman kung ano pong note yung sinasabi note na yun. So parang yan, anong note ito? Mamaya na po natin yung pupuntahan. Pero i-introduce ko lang po muna yung mga basic terms when it comes po sa mga ganito. Now next naman po, yung tinatawag natin na time signature. Ayan, ito po, 4-4. Ayun, simple lang po ang pagbasa ng time signature natin. 4-4, meron yung 3-4, 6-8, 2-4, 2 yung mga. So dito po, dito nakadepende, usually ito po yung tinitignan din ng bukod sa mga tumutugtog ng mga nagsisong dito. Dito po, dumidepende kung paano yung bilis ng kanta, kung paano po yung tamang beat, para hindi rin mawala. So, 4-4. So, ano po ba yung ibig sabihin ng time signature? Meron po kasi ibig sabihin yung number sa taas at yung number sa baba. Pag yung sa taas po, ito po yung bilang ng notes sa isang measure. So, ano po ba yung mga measure na yun? Sa isang stop po, meron tayong makikita na ganito. Yung linya na ganyan. Ibig sabihin, yan po yung measure. So, ibig sabihin po, dito sa unang stop, meron tayong tatlong measure. So, ito po yung una, ito yung pangalawa, tapos ito yung pangatlo. Basta po, yung line na makikita ninyo in between or above the stop, makikita po, yun po yung end ng isang measure. Yes, diba? Yan po. So, balik, since 4-4 yan, dapat sa isang measure na ito, merong score. Tapos, natin. 1, 2, 3, 4. Mamaya, madalaman natin yung value ng notes na 4 counts. So, lahat po yan. Lahat po ng kanta, applicable yan. So, pwede nyo po bilangin. Kasi pag naman po kayo, pwede nyo po bilangin. Pero yun po yung sabihin. Yung sa baba, ang sabihin ay pero usually yun lang yung tinatandaan natin. At sa ngayon, syempre hindi pa po natin pupuntahan yung dito sa baba. Hindi muna tayo
notes na na-encounter po natin sa mga sa ito po ang may pinakamalaking value sa kanya. Kasi 4 counts na yan. Familiar po kayo sa metronome. Yung metronome po yun po yung usually ginagamit ng mga practice na music, especially ng piano, para po masabayan nila yung beat ng music. Yun po yung meron may upload na ganito po yung parang clock. Kasi di ba sa isang beat parang 1, 2, and continuous lang po. And yung metronome po yun po yung usually ginagamit po natin sa music para masindan po natin or para makasabay tayo sa tugtog ng isang music. So again, ito po, ang tawag po natin dyan, full note. So full note po siya, ibig sabihin 4 counts. So, parang pag sa violin, pag binubuo po natin yan isang note, for example, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ganun po. Yes po, mahaba. Yes, kaya kailangan. And mamaya po, or later on, we learn naman po paano natin mariretain pag nag-play na tayo ng violin sa bow, paano po natin mariretain yung ipoprolong natin siya. Kasi meron po ganun na symbol. Especially po dito, nung nakita ko po yung basic hymnals po natin, yung nakita ko po ang dami. So marami po tayo sa iyo. So yun, 4 counts po. Tapos dito, kung mapapansin niyo po, dinagdagan lang natin ng time. Ang tawag dyan, half note. Ito, sa may half note. So ano po ibig sabihin nun? Kung yung whole note po natin, 4 counts, yung half note po ay 2. Half po niya, 2 counts. So 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ayan. Yan lang po. And then dito, ang tawag po natin dito ay quarter note. So, ang napansin ko po ay na-shade lang po natin yan. So, ang quarter note naman po, ibig sabihin yan, 1 count lang. 1 count lang yan. So, kasi quarter na po, di ba? Pag quarter, 4. Eh, di ba yung whole note po natin ay 4 counts na po. So, di ba 1 count na lang po yan. Yun na po yung sinasabi ninyo kanina. Yung 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ibig sabihin po, dito, 4 counts, then 4 counts, and then 2 counts, then 1 count. Ngayon dito po, anong tawag po dito? Ang tawag po natin dito ay 8th note. Pag 8th note po, ang bilang lang po niyan, 0.5. 0.5 lang po yan. Ibig sabihin ko, yes po, mabilis yan. Yes po, parang. Pero dapat po buo pa rin to. Not necessarily po. Pero, it depends po. It depends sa kung ano yung symbol na meron po dito. For example, meron po kayo nakitang fermata. Aware po kayo sa fermata. Ayan. Alamin po natin yan later on. Ayan na. It all depends po. Kahit anong note yung makita natin sa isang music sheet. Kahit anong note po yung makita natin sa music sheet, nakadepende pa rin po yun sa symbol na meron doon. Yes, kaya po ang pinaka-basics po talaga at foundation natin when it comes to playing of instruments, yung reading of notes. Kasi kahit hindi po natin alam ang isang kanta, for as long as marunong na tayo magbasa, alam natin kung paano i-execute, kung paano i-play yung mga notes, especially sa violin, madali na lang po natin. Ayan. Dito naman po tayo sa susunod. Naging dalawang flat na siya. So, ang tawag po natin dyan, 16 po. So, paano na po yung bilang yan? 1/4. 1/4 na po yung count. Mabilis na po siya. Mabilis na po siya. Ibig sabihin po nito, hindi na po kung parang kung, for example po, kung sa isang dalawang dito na mag-play mo, dito naman 4 na yung mag-play mo sa isang beat. So parang, sa isang second, meron ka ng 4 na mag-play na ganito at meron ka ng 2 note na ganito. At nakita ko po itong mga notes na to sa kanta po natin na, ano na yung mabilis na yun? You are a wonderful wonder.
Yan, yung verses po niya, ang bilis po. So kung papansinin niyo po, may ganun siya. Pati po sa Wonderful Grace of Jesus, sa The Fight is On, yan, yung mga kantang yan, usually marami na kayong makikitang slang. Yan, flag na po. Yan, marami na kayong makikita. Yan lang po yung equivalent. Simple lang, ayun lang po, ganyan lang siya. So 4 counts, 2 counts, 1 count, kalahati, and then 1 fourth. Ayan, basics lang po yan. Parang for example, kung babasahin po natin yung Calvary, then po, ang tinitignan natin, kung gusto tayo dyan, yung nasa taas na yun. Is, dalawa nga po yung note na nakikita natin dyan. Yung nasa pinakataas, yun lang yung tinitignan natin. So, ayun po, ano nga po yung note, kung kinalalagyan mo nasa taas, ano po yung pangalan ng note? Yes po, G tama. Kasi every good boy does. So yun lang, okay lang po na nagkakababal kasi nagsimula lang po ano dyan. Umagal na. Yes po. And syempre po when it comes to learning, Bring your Bible sa Sophie, okay? Sophie, bring the Bible, okay? Ilang hours po. Isip po ako ng after ko kong gawin sa mga tuloy na po yung dapat-dapat. Yun po siguro yung pinakamatagal. pero hindi naman po advisable na half-day or buong daily yung practice. Kasi magsistrain po yung dito. Lalo na po, meron pong proper posture, ang pag-play, tamang paghawak ang ng housing. So kapag sobrang natagalan po, usually dito po yung masakit, tapos sa wrist po natin masakit po yan. Especially po kapag nag-play na tayo. And especially kapag mabilis yung ka. Medyo mahirap po sumabay, pero normal po. Normal po yung system natin. So ito na po yung sinasabi ko. Yan. Punta po tayo sa Calvary. Ang sinasabi ko po na mga ilan pang mga elements ng symbol. Ito po. Meron po yung pinakagulo po yung years. Yung note po niyan meron ba? Ibig sabihin po yan, hindi na po yan 1 count. Pag may dot. Magiging 1.5. 1.5 po yung count. Yan, pag-5. Kaya nga po nila pagkakatay natin, years, o hindi po natin sinakanta ng years as well, diba? Hindi po natin sinakanta as 1. So medyo nagpo-prolong tayo, pero ng konti na po, 1 half. So parang years as well, bumilis na po tayo sa I spent invalid Friday, yung mga notes na nila kung makikita po natin. Nasa 8 notes, nasa 16 notes, yung mga sumunod na notes. Kaya mabilis na po siya. At pagdating po sa Friday, not 2 counts na. Vanity and pride. And 1, 2. Tapos yung next. And our God was to see 1, 2. No, it was for me. Pansin niyo po, every second counts when it comes po sa pagbabasa ng music. Every second counts. Pero wala po, ay hindi po natin mamilis yung bawat beat kasi sinusundan po natin. Yes po. So kailangan din when it comes po sa pagbabasa ng music, yung aware and alert po tayo. Medyo mahirap po talaga sa una. Dahil ang pagbabasa ang tawag po natin dyan, sight reading. Sight reading po. Nung nag-start po kami, kung lang po, nung nag-start po kami before, ginagawa po namin nun, kahit may notes, nakasulat po sa taas. Which is very, not very good. Not very good. Kasi nasasanay kami na maging tama. Ganun po yung parang phone niya ng magsusulat ng notes. Although effective siya, very effective po. Pero ang problema na namin, hindi namin alam yung beat. Hindi namin alam yung kanta na yun. So hindi namin siya mag-play. Kasi nga po, sanay kami na sinusulat. Kaya very foundation po talaga natin. So kasi pagbawas. Yes po. So siguro po sa ngayon, hindi pa po tayo mag-play ng band. Ngayon po, bibigyan natin ako ng assignment siguro.
na ano po, na parang picturean nyo na lang po yung calculate. And then, just try to ano lang po, try to explore, try to discover. Kung may instrument po kayo sa bahay nyo, good po. Pero kung wala, okay lang po. Basta just try to explore lang po, read the notes, to count ng bawat notes, ng bawat words po dito. Yun lang po yung, yun lang po yung gagawin. And then, kung gusto nyo po mag-explore ng ibang songs, wala pong problema dyan. Then, next Sunday po, ang i-ano naman po natin is, paano kapag yung ibang symbols, kagaya ng flat, sharps, natural, staccato, yan ang system. Marami po po yun. Yung makikita nyo po na dalawang T, letter L, dot, yung ganun na symbol, marami po po. Flat and sharp, kagaya po. Yes, accidental notes po yung tawag po. So, yun lang naman po. Very, mag-start lang po tayo sa foundation yung Sunday po na ito. And then by next Sunday, check lang po natin kung ano po yung suggestion yung sa Calvary po natin. Kasi ibang song naman po yung titignan natin next Sunday. Kasi may i-add naman po ako na another elements po ng house. So sa ngayon yun pa lang. Pero wala pong masama kung practice kayo ng Bible. Practice lang po kayo. Much better. Pero ngayon, not reading po. Kasi subscribe na rin po. Ayun lang naman po. Ayun. Ito po ang sa ano. So, ano yung pangalan mo? Ayan, sige, i-ano ko na lang po. Ang violin po ay 4 po siya na string. So, ito po yung pinakamababa. Ayan. May meron din po silang pangalan. Yung pinakauna po, ito, G. Yes po. Tapos D. A. Pinakamataas po natin E. G, D, A. Yun lang po. Tapos yun lang po yung pinaka-foundation natin. Bakit po sinabi natin siya ang pinakaunang foundation? Kasi sunod-sunod na lang po siya dito. Yung placement po ng fingers natin, pag-play po tayo, direction na. For example, yung G So parang G. Ayan, G. pag pinindot ko ng isa, hindi A. Pag pinindot ko ng pangalawa, B. C. So, Malablabi. Ang tawag na natin dito pala sa pinakauna na ano natin, first position. Yes po. Kasi meron pa pong second position, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth. Hanggang dito, meron pa po. Yes po, first pa lang ito. Yes po, kaya usually po, ang ginagamit po natin, itong 4. Tapos hindi rin po tayo pwede kung saan-saan nila pag yung ano natin. Kunwari ito, bigla natin ginanon. Hindi mo pwede yun. Mahirapan na po tayo mag-shift to another note kapag ginawa ko na. Kaya po, first position yung tawag natin. Kasi itong 4 na group na ito lang po yung mismong gagamitin natin for the first 4 notes sa bawat string. So kapag mag-open string po ng G, yan. Tapos biglang magiging A. So is B, tapos C, tapos D, E, F, tapos A, B, C. Tuloy-tuloy lang po siya. Basta aware naman po tayo na hanggang G lang. Hindi po tayo lalapas ang G. Hanggang G lang po tayo. Yes, ganun po siya. C, D, F, G, A, B, C. D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, A. Next Sunday po, try po natin siya i-incorporate po yung ano natin sa mismo Bible. And ayaw na natin po ba yung mga parts po ng Bible? Anatomy. Ayan, next Sunday po. Yun yung ano natin. Kasi mahalaga rin po na alam natin. For example, ito po may purpose po yan. May purpose po ito. Lalo naman po ito. Kumbaga kapag wala po isa, hindi po ito. kumbaga lahat ko na nakikita yung parts ng violin dyan nakadikit lang.
Kung bakit ganito po yung shape ng boat niya, may purpose po. For now po, hindi po ako ganun ka-expert sa pagpapalit ng stainless. Medyo madali. Pwede Madali lang actually magkabit. Ay, mayroon kayong violin, ma'am? Oo. Wala po. Marami po kayong pwedeng pagbilhan. Meron po sa User po, SM po. hindi po nandun. Sa Musar, sa Maharlika lang po. Meron doon. Meron din po sa ako, sa Porta. Sa Sherman din po. Yes. Okay, are you ready? Yes. So far, yun po muna yung ano yung natin. And then, next Sunday na po. Thank you for listening. Thank you po. May nang Diyos at ang Diyos lahat. Salamat po sa oras na ito. Sa tayo na bibigyan po sa mga Panginoon. Mag-practice po kami yung araw po. At patuloy sa iyo Panginoon. Bilang papuli sa iyo Panginoon. Dalawin po namin, patuloy po namin ang gamitin. Patuloy po kami bigyan ng isang knowledge. As we follow sa pag-aaral po namin ng Bible. At tanggapin po kami and bless nyo rin po ang ating service po namin po kapag po ito. Tawad po sa ating mga kulang po sana ito na po ang namin sa pangalan ng Jesus. Thank you. Pwede po kayo mag-picture ng mga notes na yung walang